ating ebanghelyo ngayong Lunes, 18 ng Marso, ay mula sa pagbasa ng ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus naman ay pumunta sa bundok ng mga Olibo. Kinabukasan, maaga pa'y nagbalik na siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat ng mga tao, umupo siya at nagsimulang magturo. Dumating noon ang mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo na may dalang isang babaeng nahuli sa pangangalunya. Iniharap nila ito sa karamihan at sinabi kay Jesus, "Guro, ang babaeng ito ay nahuli sa aktong pangangalunya. Ayon sa kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga katulad niya. Ano naman ang masasabi niyo?" Itinanong nila ito upang subukin siya at nang may maiparatang sila laban sa kanya. Ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Patuloy sila sa pagtatanong kaya't tumayo si Jesus at nagsalita. "Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya." At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan na sila? Wala na bang umahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hahatulan. Umuwi ka na at mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ay mula kay Brother Celton Sindo ng Hand of the Sower Catholic Community. Who am I to judge? If a person is gay and seeks God and has goodwill, who am I to judge? Pope Francis. Lumikha ito ng samot-saring reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan sa buong mundo noong 2013. Sa mga unang araw pa lang ng kanyang panunungkulan bilang Santo Papa, agad siyang nasuong sa malaking kontrobersiya. Sa Ebanghelyo, naging kontrobersyal din sa kritikong mga mata ng mga eskriba at Pariseo ang katulad ng pahayag na ito ng ating Panginoong Hesukristo nang kanya ngang patawarin ang babaeng nahuli sa aktong pakikiapid na may parusang kamatayan, Leviticus 20 verse 10. Ang tangi niyang hatol sa kanya, "Humayo ka't huwag ka nang magkasala." Ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay daan sa atin na harapin ang ating kasalanan at magbalik loob sa Kanya ng may pusong nagsisisi at diwang nagpapasalamat sa bagong buhay na natanggap. Sa mga huling yugto ngayong Kwaresma, naway patuloy pa rin nating maisabuhay ang tatlong haligi sa kapanahunang ito. Una, ang pagkakawang gawa, almsgiving. Sa pamamagitan ng paglilimos ng awa at ayuda sa hikahos na kalagayan ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. Pangalawa, ang pag-aayuno, fasting. Sa paghuhusga, sa pamamagitan ng pakikidalamhati at pag-unawa sa mga taong biktima at namumuhay sa kasalanan. Pangatlo, panalangin, prayer. Prayer para naman sa pagbabago ng mga taong marahas
magparaka kung magparatang sa kasalanan ng iba. Pagkalooban nawa tayo ng malinis na budhi sa pamamagitan ng pagpapakumbaba at tapat na pagsisisi. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong kapatawaran at pagbabagong buhay na sa amin laging nakalaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.